ayan, nalagyan ko na ng sahig niya, yung welded screen. Ito. Yun. Tapos, doon banda sa gilid, paikot. Tatalian ko na. Bali, natalian ko na hanggang dito. Doon pala, hanggang doon. Bali, mula doon na lang. Pamunta doon sa gilid. Kasi mahirap makapag-video. Tapos nito, bali dito yung kanyang lalagyan ko muna dito ng harang. Tapos yung kanyang pinto dito ko ilagay sa taas ang kanyang pinakabisagra. Pwede bukas pa loob, pwede din dito pa labas. So ayan, lagyan na natin dito ang harang banda ilalim para pagbukas natin dito hindi lumabas yung alaga natin na manok. Bali ang kanyang pinaka dito matawag doon yung pinaka pinto niya kumbaga ganyan sa labas o gagawin ko pwede din sa loob. Binan ko ng bisagra na pwede palabas, pwede palabas, pwede pa loob. So yun, lagyan ko muna ito para pag mayroong manok, pag binuksan mo, hindi siya agad palabas. Kaya lagyan muna natin ito, nakaharang pa doon. So yun, may bingan ko muna. Bali ang mukha nito, mula itaas hanggang dito, bali 1 feet. 1 feet lang. So yun, weldingan ko muna doon una. Ayan girls, dito naman tayo sa kabila. Dito naman tayo. Kasi ang gagawin ko, bali tatlong pinto ito. Isa doon, isa dito, at isa dito. Bali ang banda dito, dinalawa ko kasi merong haligi. Ayan o. Bali na lagyan ko na pala ito ng welded screen. Ayan, ang ginawa ko puro lahat steel. Kasi pag nilagyan ko to ng plastic, marami kasing mga mababait dito. Yung mga daga. Sayang naman kung pakainin lang nila, sayang ang gastos. So yun, dito ko naman lagyan. Susukatan ko muna. Ayun, lagyan muna natin dito bantang ilalim.
Tinatalian ko lang nito para mas mabilis. Okay naman to, hindi naman to basta-basta makapuputol. Ito lang naman oh. Lahat to. Tali lahat. Ito ang ginamit ko. Para mas mabilis talian. Kasi sa tansi, medyo mahirap. Dito, hatakin mo lang siya, ayos na. So ayan, natapos ko na lagyan ng kanyang pinakasahig na welded screen. Tapos ito na lagyan ko din ng kanyang pangsira dito sa harap. Ayan, dito na. Bali yung sobra nitong steel matting ginamit ko dito sa dalawa. Tapos yung isa, yung dating takip ko dito sa aking babuyan, ginamit ko din dito. Temporary pa lang to. Ayun, lagyan ko din ng screen to, takpan ko din ng screen. So yun, lagyan ko muna. Ayan, lagyan ko na ng screen dito, bandang ilalim. Bali yung takip dito, ayan, nakatupi sa ibabaw to. Ayan. Tinali ko lang muna. So yun, dito naman tayo sa kabila. Dito, unahin muna natin itong ilalim bago itong sa kanyang takip. Pwede din sa loob buksan, pwede din sa labas. Ayan. Pag malaki na kasi sila, kung lumaki man, pwede din sa labas para hindi sila tamaan sa loob. Pero pag sisiyo, pwede pa sa loob. Loob lang siya buksan para mas madali. Ayan, lagyan ko muna ito dito sa gitna kasi hanggang dito ko siya pinutol kasi meron nakatayong puting na kanyang poste. Ayun, tabasan muna natin ng welded screen. A few moments later. So ayun, tapos ko na din lagyan ito ng welded screen, itong kanyang pinaka pinto. Tapos dito din ayan, yung sobrang steel matting, ginawa ko siyang dito pang sira. Bali hindi ko na nilagyan ng bisagra, ito na lang lambre, tipid, para kahit anong pwede ito makakuha. Pintura na lang, bali pinturahan ko to ulit para yung mga na welding ko na bago mapinturahan na din ng red lead na red oxide para hindi agad kalawangin. Ayan, bali na tapos ko na pinturahan.
Ayan. Ayos na. Mga 3 days, ano ko na lang siya, disinfectant. Sprayan ko din ng disinfectant to. Ayan, ayos na. Pati ito dito. Bali, ang ginamit ko na pintura, yun oh. Yung metal primer na Triton brand. Ang ginamit ko ay yung aking compressor, spray. Ito, yung mini spray gun. Para mas maganda. Kasi pag i-brush yung ginamit ko, medyo mahirap magpintura doon sa loob. Kaya spray ko na lang. Ayan o. Ayos na. Para hindi agad kalawangin kasi lahat ito steel. Ayun. Update na lang ako ulit pag mayroon ng sisiw. Bye.